Kailangan po silang sampahan ng kaso bilang mga accused, kasama po si Julie Patidongan, who himself admitted na alam po niya itong mga nangyayari po na ito. The only way para po sila maging witness at ma-discharge as state witness. Sir, ano po ipapailat laban kanino, sir? No statement on missing sabongeros? Formal nang naghain ng patong-patong na reklamo sa Justice Department, ang kaanak ng mga nawawalang sabongero, laban sa negosyanteng si Atong Ang, dating aktres na si Gretchen Barreto, dating PNP-NCRPO Chief John Nel Estomo, at 60 iba pa. Sa eksklusibong panayam naman sa kapatid ni Dondon Patidongan na si Ella Kim, isiniwalat niyang utos ng isang pulis, na gamitin niya ang ATM card ng isa sa mga nawawala. Itong tao po na ito, si Jose Patidongan, ay meron pong outstanding warrant of arrest. At yung isa po na si Elakim Patidongan, nung makuha po yan ni General Macapas mismo, na napakatahimik, walang ingay, hindi natin pinaputok sa media, kasi nga gusto nating makuha itong dalawa na ito dahil naniniwala tayo, ito yung mga missing link doon sa mga kaso ng missing sabongero. Kinuha po sila at binalik po sila dito sa ating bansa. Dumating po sila July 22 po. Sa ngayon ay hawak na din umano ng PNP ang dalawang kapatid ni Dondon Patidongan, na ayon sa pulisya, ay missing link sa missing sabongero case, at pinaaresto umano abroad ng dating hepe ng CIDG. Iginiit din ng PNP na kailangang kasuhan si Patidongan, bago maging testigo. Kinumpirma naman ni Patidongan na maraming nalalaman kaugnay sa kaso ang dalawa niyang kapatid, na minsan din naging tauhan ng business tycoon na si Atong Ang. Dahil dito, ay itinuturing na ng Department of Justice na reliable witness sina Ella Kim at Jose Patidongan, dahil nasaksihan umano nito ang malagim na pagpatay sa ilang sabongero. Kaya, ang mahalaga talaga ay we make the most of the testimony of Dondon. Sabi ko nga, madalang yung ganitong highly placed source, embedded, tsaka talagang malalim ang involvement na lumabas para sabihin ang lahat. Very rare ito. It's an opportunity to ano dito the Philippine justice system is on trial here. Kailangan dito talaga tibayan natin ang ating mga loob at hindi tayo magpapatinag. So ano man sa ano man na pwede nilang gawing hamon dito. Kagaya niyan, marami hong gustong guluhin na storya, maraming gustong ibahin ang narrative, pero hindi po malinaw na malinaw po yan sa Department of Justice ngayon. Kasi nga, the witness came forward on his own volition. At kinausap natin na maayos. At ang impormasyon niya ay talagang considered highly reliable. Pwedeng paniwalaan talaga ang kanyang mga sinasabi. Sir, Joshua from PNC. Sir, si Elakim Patidongan po yung siya po ba yung sinasabi before na maging valid witness? Yes, siya yun. Dalawa yan. Yung isang kapatid, nandun din. Although may conviction na yung kapatid, kaya nga nagtatago sa batas dati yan. Si Elakim naman was given documents to travel by the principal. Ginamit sa pag-alis niya sa bansa. At ang reliability niya ng kanyang testimony is foolproof in many ways because his picture appears in the return of the cyber warrant granted by the court na sa isang ATM withdrawal na ATM ng isang missing sabongero. Kaya ang tingin namin ay talagang reliable rin talaga. It also proves that Totoy or Dondon was saying the right thing. Totoo yung sinasabi niya. At ano yan, mas mabigat pa dyan, na-witness siya rin na pagpatay. Sir, sabi po ng legal 10 tao yung na-witness siyang patayin. Sir, na-witness hindi siya yung mismo? Ang tingin ko, witness siya. Witness siya. Pero, just the same. Alam mo yan, we want to get
as much information as we can. At sabi ko nga, hindi madaling maglitis ng ganitong kaso at kailangan talaga likuin mo talaga yung ebidensyang pwede. At ito yung isang pagkakataon na talagang mabigat ang mga paratang kasi mabigat ang kwento ng taong naroon sa paggaganap ng krimen. Ginaganap yung krimen sa harap niya. At marahil kasama siya roon. Kasama siya. Pero yun ang ating nakuhang testigo kaya talagang nagpapasalamat din kami na merong nakikiisa sa ating gobyerno para sa bagay na ito. Sir, kasama na po ba yung statement ni Elakim Panidongan nandun sa reklamo kanina? Na-file ba? Kailan? Nakasama raw, kasama. Hindi kasi ako kasama sa sa prosecution panel, hindi naman ako kasama dyan eh. Ang naging trabaho ko rito is to coordinate everything together with the PNP Chief Torre, who started this way back in March, I think. Parang March kami nagsimula dito. Kasama na rin po ba siya nandun sa inireklamo? Siya at si Jose Panidongan? Kasama siguro siya. At statement nila yan, so i-interpret yan, so malamang kasama sila ron. Sir, nagsabi po yung legal counsel ni Atong Kahapon na Panidongan Brothers na po yung mastermind sa reaction niyo, sir. Natural for them to concoct their stories. Yung talaga, gawain talaga ng yan ng mga abogado. Di ba? Sabi ko nga, ang kalaban namin dito, the best lawyers money can buy. Pera-pera lang yan sa kanila. Sir, kanina nakausap niyo po si General Torre at kayo po ay nagkaroon po ng case conference. Ano po yung maaari niyo pong No, we will speak with one voice. Hindi kami pwedeng hindi magkasundo rito kasi isa lang ang pakay namin. Kaya kahit na subukan nilang guluhin to murky up the waters, ay hindi mangyayari. Malinaw sa amin ang aming katungkulan na daanin at dalhin sa paglilitis itong kasong to. Ito ang aming tungkulin na sinumpaan sa aming mga posisyon. Sir, mas po na nag-reply. Sir, yung sinasabi po ng PNP kahapon na wala daw makuha ng PNP sa mga... Wala yun. Sabi ko nga, it's a process eh. Porque ba sa unang buto, wala ilang daang buto na ba nakukuha? Hindi pa eh. It's premature to say anything of that nature. They will not talk again. Hindi na sila magsasalita tungkol dyan. Sir, advice po natin or message sa families. Baka kasi medyo na-discourage sila. Hindi, matagal ko na sinasabi sa mga pamilya to, hindi ko bibitawan tong kasong to. 3 years ago, ito na sinabi ko sa kanila. Talagang dumating lang talaga ang pagkakataon na mahilog na ang lahat para litisin ang kasong to. Search, Blanco from Hawaii. Search, hindi na na-update sa Japan na pag-coordinate. Wala pa kaming word ulit. Nagkita lang kami ng ambassador ng State of the Nation at maganda naman na naming naging usapan. Kasama po dito yung hindi natin nagulong sa PNP kasi. Oo, pati yun. Kasi kailangan natin ng iba pang advanced techniques pa eh. Siyempre, ano naman tayo, minsan behind talaga tayo sa mga ganyan techniques eh. So we're going through all the help that we can use all the help that will be given to us. Basta organisado, scientifico, at may maunawaan ng korte at maunawaan ng mga scientista ang mga sasabihin ng ating mga forensic technicians. Kung kinakailangan ipadala sa ibang bansa upang tingnan, padadala natin. Wala tayong titipilin dito. Napakahalaga ng kasong to. Sir, you will be joining the President in his state visit to Yes. Ano po yung magiging participation? Meron kaming agreement na pipirmahan with the Indian Minister of Justice tungkol sa transfer of sentenced persons. Ito rin yung ginawa namin sa Dubai at marahil ang Indonesia hindi na kailangang magpirmahan tungkol dito dahil nagkaroon na tayo ng magandang exchanges with Indonesia nung sinoli nila sa atin si Mary Jane Veloso
kung binigay sa atin si Mary Jane Veloso para dito na lang siya maipiit. At gayon din yung kanilang kooperasyon sa paghuli ni Alice Go. Yung sa Alpha Group, sir, may mga leads na po ba tayo? And kasama rin ba sila sa Meron kaming nakikita na maaaring 3 o 4 na maaaring sabihin na kasabwat talaga sa pagplano at pag-aproba ng pagpatay sa mga sabungero. Meron kaming nakikita na maaari nating kaya lang, yan ay ebidensyang ating inaano pa. Sinusuri natin ng gusto. Patricia Lopez from INC. Follow up na po. Ano pong mga profiles ng tatlo na yun? I don't know. Hindi ako may hawak na lahat eh. Pero andyan lang yan. It will come out eventually. Kasama rin ba nito si Dacheng Barreto? Kasi tayo bago po. Meron man Jane Doe? Maybe, if there's a Jane Doe, maybe she's the one. I don't know. Pero kasama yan sa pwede nating sabihin na persons of interest. Pwede natin sabihin. Wala na. Thank you. Maraming salamat na mapakinggan ng madla ang aking side. Pag-usapan Dahil, po natin ang inyong inclusion, ang inyong papel dito sa issue ng missing sabungeros. Gaya ng sabi ko po kanina, a new twist. O sabihin po natin, update dito sa kaso ng mga missing sabungeros. Ang lumalabas, General, kayo daw ang itinuturo na pasimuno sa pagtawag sa mga pamilya ng mga missing sabungeros at ipapirma sila ng panibagong affidavit kung saan itinuturo na mastermind ay ito pong si Dondon Patidongan. Unang-una, General, pinatawag niyo ho ba yung mga pamilya ng missing sabungeros? Ganito yun, ma'am. 2 beses lang kinausap ko yung mga pamilya ng biktima ng mga sabungero. Nung una, nung pinangako ko sa kanila na yung missing na 2 tao na nakikita sa CCTV ay kukunin ko from the outside country. Pangalawa, yung tinawag ko sila lasan nilang just to clarify matters dahil ang sinabi sa akin ng mga investigador ay hindi isasama sa kaso yung Patidongan Brothers, which we believe na part ng process yun na dapat isama sila bago sila magiging state witness. So, wala akong kinausap na pamilya or sino man na papirmahin sila ng affidavit kung ano-ano man. Ang sa akin, sabi ko sa kanila, dapat hustisya para sa lahat, para sa kanila. Wala akong tinawag. In fact, isa lang ang sumipot noon. Yung lang yung kaso sa may Bulacan. Wala nang iba. Kasi allegedly mayroon silang ibang prior appointments. Okay, so isa lang po yung sumipot at nakausap po ninyo na pamilya ng biktima. Alright, and sino po itong pamilya na ito? I'm sorry, ma'am. I do not have the record here. Okay. Nandito na po ako sa Jinsan. Pero I suppose it was case number 7. Basta ang involved noon was yung parte ng Bulacan. Okay. Yun lang yun. General, ganito po kasi, no? Ang nangyari po dito, and for context, noong pong SONA, yung aming pong reporter na si Joash Malimban, ay nakausap po yung ilang mga pamilya ng mga biktima. Nandun po sila sa labas ng SONA, I assume, no? They were outside. At ang sinabi po ay ito, and I will quote, para po clear. Ang sabi po ng isang kapatid ng nawawalang sabungero, kung maaari, palitan yung mga pulis na nag-iimbestiga kasi iba po ang lumalabas eh. Ang pinapalabas nila ngayon, ang kakasuhan nila, yung witness namin. Hindi naman po tama yon. Kaya nga po lumabas yung witness namin, sinugal ang kanyang buhay para matulungan kami. Tapos ngayon, binabaliktad pa nila. Gusto nilang kasuhan yung witness namin. In other words, sir, it appears that the family, the brother of one of the missing sabungeros, hindi po nagustuhan na isasama sa kaso
si Dondon Patidongan. Ganun po lumalabas? Ma'am, it is up to the DOJ kasi ini-explain na yan sa kanila na part ng proseso yun. Bago sila magiging state witness sa kaso, dapat kasama sila doon sa akusado. I don't want to interfere with the DOJ, pero as to our understanding, ganun ang proseso ng batas natin. So, hindi ko alam kung anong nangyayari sa investigasyon. Isa lang ang masasabi ko dyan, ginawa namin lahat ang trabaho namin, ginawa namin mabilis ang trabaho namin. Along the way, siguro mayroong hindi lang naipaliwanag sa kanila ng husto na prosecution yung mag-ask sa court na i-discharge ito as suspects and gagawin silang state witness. Ganun ang proseso ng batas natin po. Palagay niyo ba, General, nagkulang siguro kayo sa pagpaliwanag sa kanila? At nagkaroon ng miscommunication? I think, ma'am, it's one of our investigators failed to explain to them kung ano ang proseso ng ganun. On my part, I want to make it clear, ma'am. Unang-una, hindi po ako nirelieve ni Chief PNP dahil sa kasong sa Bungiro. Ako po ay nilipat ni Chief dahil nakiusap ako. Hindi ko naman magamit ang ranggo. Hindi naman ako ma-promote dyan sa CIDG dahil wala na akong 1 year sa serbisyo. Kaya nilipat po ako mag-RD. Wala pong kinalaman ang sa Bungiro issue, ma'am. Pangalawa, masakit lang ang loob ko. Kasi lumalabas sa media na pinaparelieve ako at kung ano-ano pang sinasabi sa akin sa article ni Ramon Tulfo. I want to make it clear. Sana nakinig siya dito sa atin. Na kahit kailan, ma'am, hindi nila ako mabayaran kahit iposta ko yung kaluluwa sa kanila. Ano ho ang nangyari sa inyo nung kayo ho ang sinasabi niyo po, kayo na ang humingi? Kanino po? Kay PNP Chief Torre na tanggalin po kayo as CIDG Director? Ganun ho ba? Am I understanding it correctly, sir? Yes. 2 weeks lang ako, ma'am, nag-assume, nakiusap na ako. Sinabi ko na sa kay Chief, Sir, hindi na po ako ma-promote kasi less than 1 year na po ako sa serbisyo. Kaya naghahanap kami ng papalit sa akin dyan. Kaya wala pong kinalaman sa Bungiro issue. Okay. Paano ho natin mako-connect or help us understand, sir, na ngayon po sinasabi ninyo, kayo ang humiling. Kasi kayo po ay naging chief ng CIDG June 19, kung di po ako nagkakamali. Yes, ma'am. Okay. Ganito po. Ganito, ma'am. Go ahead, sir. Let me explain first. Nung pagpunta ko sa Krame, nagparelieve ako galing BARM. Kinausap ko ni Chief. Ito, ma'am, ang totoo. Papunta sana ako ng 4A. Unfortunately, dahil may mga political backups, wala naman tayo doon. So, hindi pa ako natuloy ng 4A. So temporarily nilagay niya ako sa CIDG kasi bakante diyan, walang namumuno. 'Yun po ang katotohanan sa issue na ito. Kaya sabi ko sa kanya, Sir, hindi naman ako mapopromote dahil 2-star man ito. Hindi ko magamit yung opisina. Nakiusap ko kung pwede, sir, ilipat mo na lang ako. At kailan ho kayo nalipat mula nang nag-assume po kayo ng June 19? Kanina lang, kahapon lang, ma'am. Effective Monday, 28 July. Okay, so you were relieved last Monday, July 20. Yes, ma'am. July 28. Noong SONA yes, po ng pero Pangulo. Sunday pa po, ma'am, sinabihan na po ako na malipat ako. Ano pong sino ho nagsabi sa inyo? Si PNP Chief Torre? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What exactly did he say to you, General? Did he say that, okay, lilipat na kita? May problema dito sa issue ng missing sa Bungeros? Or wala pong sinabi si Chief ng gano'n, ma'am. Basta sabi lang niya sa akin, ilipat niya ako. Wala ho siyang sinabi na may usap-usapan kasi na may tao na pumapapel o may papel dito sa missing sa Bungeros at medyo naaantala yung investigasyon o nagkakaroon po ng ibang pivot itong investigation? Wala pong sinasabi, ma'am, wala pong sinasabi regarding sa Bungero, ma'am. I want to make it clear, ma'am,
na nagkaroon ng issue yan dahil nung pagdating ng Patidungan Brothers dito sa Pilipinas na kinuha namin sa labas ng bansa. Kasi unang-una, yung sa pinag-i-interview si Dondon na sinasabi niyang mga tauhan niya sa social media, sinabi niya, mga tauhan niya, yung nag-withdraw ng pera sa ATM at saka yung nakita sa CCTV na kasama yung nakahandcuff. So we conducted research and we found out na mga kapatid niya yon. Never niyang sinabi yon sa social media. Sa media interviews niya. General, lagyan Ngayon, po ma'am, natin ng, pasensya na po kayo para po masundan itong inyong ikinukwento. Lagyan po natin ang premise itong sinasabi niyong CCTV footage. Bigyan niyo po muna kami ng karagdagang detalye hinggil dito sa CCTV footage na meron pong nakitang mga nagwi-withdraw sa ATM doon po sa accounts. Tama po, no? Account ng mga sabungero. Tama ho ba? Yes, ma'am. Okay. Go ahead, sir. Pakikwento. Yes, ma'am. Kung matandaan natin, ma'am, itong kaso na to ay inimbestigahan na before ng group of CIDG personnel. So when I assumed as the director, pina-review ko po yon. And isa doon sa interview ni Colonel Silvio na nakikita namin, sinasabi niya na kung makuha lang niya itong dalawa na nakita natin sa CCTV, kung saan yung isa ay nagwi-withdraw sa pera ng ATM ng isa sa mga missing na sabongero at yung isa ay nakahandcuff, masosolve na niya ang kaso. So from that information we followed it up. We followed it up hanggang na interview sa interview ni Dondon na mga tauhan niya yun at walang kinalaman. So pinurso namin yung investigation, ma'am. We found out na itong dalawang ito ay wala sa Pilipinas. We were able to get their identities o kung anong ginagawa nila sa labas. Kaya pinapalo up namin kasi ito yung tingin namin will have the direct link doon sa mga missing na tao. So sino po itong dalawang sinasabi ninyo na nakuna ng CCTV na nagwi-withdraw? Sino po sila? Sa allegation, sasabi ni Dondon, ay mga tauhan lang niya. Pero nung nakuha namin sila, yung isa ay si Jose Patidungan, na kapatid niya, at yung isang Ilakim Patidungan, na kung saan nung nakuha namin siya, ang hawak niyang passport ay Robert Bailon. So nung dinala namin sila sa Pilipinas, itong si Jose Patidungan, meron na po siyang warrant. Unfortunately, or fortunately enough, na yun palang warrant na yun ay may conviction na. So, wala kaming magawa kundi sundin yung order ng court. Yung na-surrender siya, itong si Jose Patidungan. Na-surrender po siya dahil meron na po siyang hatol. Yes, ma'am. Mayroon sa ibang kaso. Yes, ma'am. Okay. Opo. Pero ito pong si Jose, how is he related to Dondon, General? Kapatid po. Kapatid, okay. Tapos yung pangalawa po na Patidungan din, pero pumasok ang parang identity, ay sabi niyo po, Robert Bailon? Yes, ma'am. Ay half-brother po niya ito. So, from there, ang tingin namin sa investigasyon, sila yung makapagsalita talaga kung sino ang involved, maliban kay Dondon. Kasi sila, mayroon tayong direct link doon sa mga missing na tao. And what did they say, sir? General, what did Jose Patidungan say at ito pong alias Robert Bailon? Actually, ma'am, hindi ko na sila nakausap pagdating sa Pilipinas. Hindi ko na sila nakausap. Ang mga nakausap na lang nila ay investigador. Yun nga, ma'am, ang una nilang reklamo, ma'am, bakit filean sila ng kaso? Sabi ko sa mga pulis ko, ang instruction ni Chief ay filean sila ng kaso. Eh, bakit tayo susuway doon? Utos ni Chief yun. Chief PNP. General, kailan po sila, sabi niyo kasi nakuha namin sila. Hindi ho ba yun ang mga salita ninyo? Ibig sabihin, nakuha, you were able to bring them back, tama ho ba, to the Philippines from where? From foreign land, ma'am. Ayaw kong sabihin kasi pakiusap ng embahada natin doon, ayaw nilang
masabit dito sa kaso. Ayaw nilang malabas, kumbaga, kasi delikado ang area. So, anyway, Is it in Asia, sir? Okay, yes, so ma'am. okay. Nandito lang sa Asia. Okay, so nakuha niyo po. Kailan niyo po Yes, ma'am. kailan niyo po ito nakuha at naibalik sa Pilipinas, these two individuals, sir? Nakuha namin, ma'am, July 19. Bumalik kami dito ng 21 ng gabi. Okay. 22 na ng madaling araw. Umaga na, actually, umaga na kami lumapag. Okay. At So, pagkatapos, yung una po, ito pong si Jose ay sinurrender niyo po. Would that be correct, sir? Because he Wala has pa, a ma'am. conviction. Wala pa, ma'am. Sinerve muna namin yung warrant. Nung pagka-serve ng warrant, siyempre, ni-return ang warrant doon sa court. Ang court nagsasabi na convicted na ito. Opo. At nagbigay na ng order. So, ano pa magawa namin, mga pulis? But General, sa mata ng batas, forgive Yes, me ma'am. for interrupting. If you picked up these two individuals together with some other siguro members of your team, ano po, in an Asian country at dinala niyo po dito sa Pilipinas, didn't you get a chance to speak to the two gentlemen, the two individuals? Ano po yung nag-transpire doon sa inyong conversation? Wala, ma'am. Kami, ma'am, nag-uusap casual lang, ma'am. Wala kaming pinag-usapan regarding crime. Dahil yung travel nga namin, ma'am, ay parang, I should say, escape and evasion. Kaya, ma'am, kaya hindi kami masyadong nag-uusap, ma'am, hanggang dumating kami dito sa Pilipinas. General, you did not even say that dadali namin kayo sa Pilipinas dahil kayong nakita dito sa CCTV na nagwi-withdraw on behalf of the ATM na pang-aari ng isang missing sabungero. Wala ho kayong, there was no mention of that I suppose, ma'am, na-mention niya ng mga kasama ko sa kanila. Na-mention yan. I suppose, na-mention yan. Kasi hindi ako nakipag-usap sa kanila masyado. In-interview ko lang sila kung anong mga pangalan, wala na. And why was that your posturing siguro, General? Bakit parang you chose really not to speak to them? Because that would have been your chance, sir, to, I guess, know more? Or were you taking caution? Bakit po? Ma'am, meron tayong investigador, meron tayong mga investigador na nakiusap sa kanila. Why should I interfere? Hindi ko ugali yun, ma'am, na wala sila sa madaling salita, ma'am, doong sa lugar na yun. Wala kaming lugar para i-interrogate sila. I see. Okay. Nagtatago nga po kami. Kaya dito sa Pilipinas, pagdating namin, ang mga investigador na ang nag-interrogate sa kanila. Wala na akong papel doon. General, just very quickly, before we go on a break, yung sa mga investigador na nakausap po sila, ano po ang sinabi sa kanila nung dalawang magkapatid, 'di ba? Brother and half-brother ni Dondon. What did the investigators find out? And what did they tell you? Isa lang ang matibay na sinasabi ng mga investigador sa akin, ma'am. Yung base doon sa testimony ng dalawa, we can file all the cases. So, pitong kaso yan. 8 kaso yan. We can all file the cases for the, I think, 7 or 6. Kasi yung isa hindi daw yung sa Bungiro na kaso. Pero nakaregister kasi na sa Bungiro, kaya sinama namin sa investigation. Unfortunately, yung pang-8, parang hindi siya sa Bungiro na issue. You can file 6 or 7 cases against who? Are these 6 and 7 cases of those responsible for the missing sa Bungiro? Yes, ma'am. Lahat yun, ma'am, yung itong 3 possible witness na sila patidungan, kasi kasama sila doon. Court na prosecution naman ang nag-asa court para i-discharge sila as suspects para gawin silang witnesses. And doon sa lahat na pangalanan nila, ma'am. Hindi pa kasi tapos yung hindi yung kaso, hindi pa tapos lahat ginawa ng mga investigador. Apo. Kasi 8 yun. So lahat na pangalan, ma'am, hindi ko nakita yun kung sino-sinong nakikita ko lang na ang dami, sobrang 50 ata yun. Pero hindi ko yun inaisa-isa. Bahala ng investigador, mayroon tayong investigasyon, mayroon tayong investigador doon na nakiusap. Bahala na, pero ang deklarasyon ng investigador, with this testimonies, itong 3 na nagko-collaborate, we can file all the cases. So para sa mata namin, ma'am, mas
masolve namin yung krimen ng sabongero. Opo. And General, and if you were parang airtight ang sinasabi nyo with ang sinasabi ng investigators that you can file a case. File a case against who is sinasabing mastermind. Doon po sa sinabi Yes, ma'am. ng investigador, sino po ang sinasabing mastermind dito sa kaso ng mga missing sabongeros? Simula pa naman ma'am sa simula pa naman sa mga deklarasyon ni Dondon, it is Atong.